Wild Confession with Cho Papa. Naaalala niyo pa ba ang tanong na hirap o sarap? Ang madalas na katanungan kung ikaw ay sasali sa isang fraternity noong dekada 90. Isang tanong na maaaring makapagpabago ng iyong buong pagkatao sa isang mapusok na desisyon. Noong panahon ng mga batang 90s, isa ito sa mga tanong na bumabagabag sa isipan ng kababaihan na gustong sumali sa isang fraternity. Hindi lang lakas ng loob ang sinusubok, kundi pati prinsipyo, paninindigan at konsensya. Isang mainit na gabi na naman ng ating pagsasamahan. At ngayong gabi, ang kwento ng isang ginang na ibabahagi ang kanyang masaya, makulit at mapusok na karanasan ng kanyang kabataan. Ang panahon ng ating desisyon ay madaling impluwensyahan ng ating mga kaibigan, panahong kahit ang mga mali ay inaakala nating tama. Dear Cho Papa, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rose. Ako po ay 45 years old, may masayang pamilya at may 4 na anak. Nais ko lamang sanang ibahagi ang aking makulit at hindi malilimutang karanasan noong aking kabataan. Isang panahon kung saan ang mga desisyon natin ay madaling maimpluwensyahan ng ating mga kaibigan at ng mga taong nakapaligid sa atin. Lumaki po ako sa gabay ng aking tiyulin. Ang aking ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan kami ng mas magandang kinabukasan, habang ang aking ama naman ay matagal na kaming iniwan at sumama sa ibang babae. Kasama ko sa bahay ang aking tiyuhin at ang aking kuya. Dahil na rin siguro sa paglaking kulang sa presensya ng mga magulang, ang mga barkada ko ang itinuring kong pamilya. Madalas ding wala sa bahay ang aking tiyuhin dahil sa trabaho at ang aking kuya naman ay laging kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil na rin siguro lumaki ako na walang kasamang magulang na gumagabay, ay itinuring kong pamilya ang aking mga kaibigan. Nagsimula ang aking kwento noong kami ay nasa high school nang makilala ko ang aking matalik na kaibigan na sina Joy at Cherry. Kami ang tropang masayahin sa klase, palatawa, makulit at minsan ay pasaway. At doon na nagsimulang umikot ang mga pangyayaring humubog sa aking pagkatao. Rose, Cherry, may party daw sa Santo Niño sa Sabado. Sa court gaganapin. Tapos, girls' night daw kaya wala tayong entrance fee. Ayos yan, game ako dyan. Ikaw, Rose. Sama ka ha? Sige, magpapaalam lang ako kay kuya. Naku, Rose, papaalam ka pa? Lagi rin namang wala sa bahay ang kuya mo. Oo nga. By the way, ano pala susuotin natin? Bestida tayo, saka boots. Sige, okay ako dyan. Doon na lang tayo magkita sa bahay. Okay, sige. Sige, tatakas na lang ako kay kuya. Dumating ang araw ng Sabado at nagkita-kita kami sa bahay ni Joy. Rose, buti nakatakas ka sa kuya mo ah. Oo, wala naman silang pareho sa bahay. Si kuya, nasa layasan. Si tito naman, nasa trabaho pa. O ano, tara na? Punta na ba tayo? Uy, MTM pala ang mobile ngayon. Mukhang masaya na naman mamaya. Bakit kinikilig ka? Makikita mo na naman si Jason. Yung gwapong niya nandyan sa mobile. Hindi ah. Ang galing lang kasi niyang sumayaw kaya natutuwa ako. Hay nako Rose, kilala na kita. Style mo bulok. Kunwari ka pa. Magaling pa naman yun mag-choreo eh. Joy, pag nagsayaw sila, samahan natin. Tapos itabi natin si Rose. Pustahan tayo. Mahihiya si Rose mamaya. Ako pa hinamon nyo. Gusto mo makipagkilala pa ako sa kanya? Sige nga, dare. Mamaya kung kaya mo. Sige ba? Ay, sige daw ah. Tingnan natin mamaya. Pagdating namin sa party, marami ng tao at nag-uumpisa na ang sayawan. Ang dami ng tao. Uy, nandito rin pala sila April. Nasaan? Ayun, sa may DJ. Kunwari ka pa, si Jason lang talaga hinahanap mo. Nasa
Saan? Yung pustahan natin ha? Yun lang pala eh. Panoorin niyo ako mamaya. Biglang tumugtog ang paborito naming sayaw na Foolish Heart at nagpuntahan na sa gitna ang mga tao. Ang ganda ng tugtog. Tara, sayaw na tayo. Ayun si Jason, nasa gitna. O Rose, ready ka na? Tara na, doon tayo sa malapit sa kanya. Rose, tumitingin sa'yo si Jason. Oo nga, kanina ko pa napapansin. Lalapit yan sa akin, tingnan nyo. Ay wow, kapal ng muka ah. At lumapit nga si Jason papunta sa amin. Hay, ang galing nyo kanina. Kabisado nyo ang mga steps. Favorite kasi namin yun, hehe. Kaya pala. Nga pala, ako nga pala si Jason. Ikaw yung laging kasama ng mobile, di ba? Rose, tama ba ako? Paano mo nalaman? Ilang beses ko na rin kasi kayong nakita. Tsaka kakilala kayo ni Kuya Mark. Si Kuya Mark. Oo, barkada yun ng kuya ko. Saan kayo mangmaya pagkatapos ng party? Baka gusto nyong mag-shot muna sa bahay. Kasama ko rin mga kaibigan ko. Uuwi na sana kami. Okay lang sa akin. Kayo ba, Rose? Che, okay lang? Okay lang din. Wala namang pasok bukas. Sige, mamaya na lang tayo magkita pagkatapos ng party. Okay, sige, mamaya. At natuloy nga ang inuman sa bahay ni Jason kasama ang 4 pa niyang kaibigan, sina Eric, Bong at ang magsyotang sina Chris at Daisy. Tuloy kayo. Dito tayo sa sala. Ang laki naman ng bahay niyo, Jason. Sino pala kasama mo rito? May isang kapatid akong mas bata, saka si Ate Lani, yung kasambahay namin. Parehong nasa ibang bansa ang parents ko. Ay, pareho pala kayo ni Rose. Nasa abroad ang magulang. Sustentado. Grabe siya. Sustentado ka dyan. Okay lang ba sa inyo, gin pomelo inumin natin? Oo, okay lang. Oo naman, yan din lagi naming iniinom. Paborito ni Rose yan. Rose, okay lang ba kung dito ako umupo sa tabi mo? Ay, okay na okay yan. Di ba, Rose? Oo, okay lang. Naging masaya ang aming inuman at inabot na nga kami ng umaga. Kinabukasan, Lunes, pagkalabas namin ng school ay nadatnan namin si Jason na naghihintay sa labas ng gate. Paglapit namin, agad siyang numiti. Musta kayo? Rose, okay lang ba kung ihatid muna kita pa uwi? Oo naman, Jason. Payag yan. Walang problema sa amin. Okay lang naman. O sige, humayo na kayo at magpakarami. Huy, Cherry. Ano ka ba? Sige, dito na muna kami. Habang naglalakad kami, ay nag-aya si Jason na magmeryenda muna. Sinabi niya na dumaan muna kami sa kamilang bahay dahil nagluto raw si Ate Lani ng masarap na pansit. Perfect daw para sa gutom naming dalawa. Hindi na ako nag-atubili dahil ramdam ko rin ang pagod mula sa mahabang lakad namin. Bago kami tumuloy, dumaan muna kami sa tindahan sa kanto para bumili ng soft drinks at ilang burger bilang dagdag sa aming merienda. Pagdating namin sa bahay nila, sinalubong agad kami ng amoy ng bagong lutong pansit na talagang nakakatakam. Habang kumakain at nagkokwentuhan, parang mas naging espesyal ang simpleng araw na iyon. At habang inaasikaso niya ako at sinisigurong komportable ako, hindi ko maiwasan na mapangiti. Isang simpleng pag-aasikaso na hindi ko inaasahan pero nagbigay sa akin ng kakaibang kilig. Rose, merienda muna tayo. Okay lang sa akin. Nagluto kasi si Ate Lani ng pansit. Bili na lang tayo ng burger at soft drinks. Sige, okay. Pagkatapos naming kumain, lumipat kami sa sala para magpahinga at manood ng movie. Sa simpleng sandaling iyon, ramdam ko ang saya kapag kasama ko siya. Habang tumatagal, parang mas naging relaxed ang pakiramdam ko. Nang matapos ang pinapanood naming movie, bigla siyang nag-aya na huwag muna akong umuwi. Sabi niya, mamaya na lang daw ako umalis at doon na rin maghapunan dahil nagluto si Ate Lani ng adobo. Sa simpleng paanyayang iyon, parang lalo pang naging magaan at komportable ang buong araw na magkasama kami. Huwag ka muna umuwi.
Nagluto si Ate Lani ng adobo. Dito ka na rin kumain. Baka hinahanap na ako ni Kuya. Maaga pa naman. Ihahatid na lang kita pagkatapos nating kumain. Sige, ikaw ang bahala. Araw-araw ay sinusundo ako ni Jason sa school. Madalas kasama ko na ring tumambay sa bahay nila Joy at Cherry. At kung minsan ay nandun din ang iba pa niyang barkada. Unti-unti ay naging tambayan na namin ang bahay nila Jason dahil sa kanyang pagiging pursigido at sa ipinapakita ng kabaitan. Hindi nagtagal ay sinagot ko rin siya. Isang araw, nagkaya-ayaan na naman kaming mag-inuman sa kanila. Dahil sa sarap ng kwentuhan at tawanan, naparami kami ng gin pomelo. Habang umiinom, ramdam ko ang lambing ni Jason. Palagi niya akong kinukumusta kung okay lang ba ako. Masaya ang buong gabi, punong-puno ng tawanan at biruan. Hindi namin namalayan ng oras, halos hating gabi na pala. Isa-isa nang nagpaalam ang mga kaibigan ni Jason hanggang sa kaming 4 na lang ang natira. Maya-maya ay nagkaya-ayaan na rin kaming umuwi. Guys, anong oras na? Uwi na tayo. Ubusin na lang natin to. Konti na lang naman. Okay lang. Sige, tapusin na lang natin. Kampay! Napatingin si Jason sa amin at bahagyang napangiti. Kaya niyo pa bang umuwi? Mukhang may tama na kayo Ano ka ba? Ano akala mo sa amin? Mahinang nila lang? Tsaka malapit lang kami ni Cherry. Sa kabilang kanto lang kami. Ikaw, Rose, okay ka pa ba? Mas malayo ang uuwian mo. Oo naman, ako pa ba? Talaga? Ayan hindi ka nga makatayo ng diretsyo. Ihahatid naman ako ni Jason. Wala rin namang kuya mo sa inyo. Dito ka na lang matulog. Oo nga. Sa kwarto ko na lang ikaw. Doon na lang ako matutulog sa kwarto ni Bunso. Naku, baka hanapin ako ni kuya. Huwag mo nang alalahanin yon. Alam naman niyang nandito tayo kina Jason. Sige, mauna na kami ha. Jason, ikaw na bahala kay Rose ha. Ihahatid ko muna kayo hanggang kanto. Rosie, magpahinga ka muna dyan. Sige, ingat kayo. Natapos na nga ang aming inuman at hinatid muna ni Jason sa kanto sina Joy at Cherry. Sinigurado niyang nakasakay at ligtas silang makakauwi. Kita sa kilos niya ang pagiging responsable at maalaga. Kaya lalo pang gumaan ang loob ko kay Jason. Nang makabalik si Jason, dumiretso siya sa kusina at pinagtimpla ako ng mainit na kape. Maingat niya itong inabot, sabay tanong kung okay lang ba ako, maging komportable lang daw ako at kung may kailangan pa. Sa simpleng paraan ng kanyang pag-aasikaso, ramdam na ramdam ko ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Uminom ka muna ng kape para gumaan ang pakiramdam mo. Salamat. Halika, hati tayo. Hindi ko to mauubos. Kung gusto mo nang magpahinga, samahan na kita sa kwarto. Okay lang. Pwede ba akong mag-CR muna? Maghihilamos lang ako. Gusto mo bang maligo na rin para mas mahimasmasan ka? Kukuha ako ng damit at tuwalya. Okay lang, salamat. Hindi nagtagal, dumating ulit si Jason dala ang damit at tuwalya para sa akin. Sinamahan niya ako papunta sa CR. Pagkatapos kong maligo, nadatnang ko siyang nakaupo sa sala, naghihintay lang. Nang makita niya ako, lumapit siya at marahang inalalayan ako papunta sa kwarto. Rose, okay lang ba kung samahan na kita matulog dito? Okay lang, basta wag mo akong gagapangin ha. Oo naman, lalambingin lang kita. Sure ka dyan ha? Humiga kami at nagkwentuhan muna. Magaan lang ang usapan at puno ng maliliit na tawanan. Sa mga sandaling iyon, unti-unti akong naging kampante at komportable kay Jason. Dahil na rin sa pagod at bahagyang kalasinyan, hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nakatulog. Sa kalaliman ng aking tulog, may naramdaman akong kamay na marahang dumampi sa aking katawan, kasabay ng banayad na init ng kanyang presensya. Maya-maya pa, naramdaman ko ang init ng kanyang labi na marahang dumampi sa akin. Teka, Jason, anong ginagawa mo? Mahal na mahal kita, Rose. Kung ano man ang mangyari sa atin, pananagutan ko. Wala pa akong karanasan sa ganito. Natatakot ako.
Ako ang bahala sa'yo. Dadaan-dahanin ko lang. Hindi kita sasaktan. Dahil mahal na mahal ko si Jason at ramdam kong ganun din ang nararamdaman niya sa akin, hinayaan kong mangibabaw ang tiwala at damdamin ko sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hindi na ako nakapagsalita. Hindi na rin ako nakaiwas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga kamay. Maya-maya, unti-unti niyang inalis ang aking mga kasuotan. At dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ibinigay ko ang aking sarili. Nagpaubaya ako sa lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Sa gabing iyon, mas pinili kong sumabay sa agos ng aming damdamin. Isang desisyong bunga ng pagmamahal at tiwalang unti-unti naming binuo. Kinabukasan, sabay kaming nag-almusal, puno ng simpleng ngiti at magaan na usapan. Inihatid niya ako pauwi at habang magkasama kaming naglalakad, ramdam ko ang kakaibang saya at kapanatagan. Mula noon, lalong naging espesyal ang bawat araw namin. Naging madalas kaming magkasama sa bahay nila Jason at tuwing uwian, lagi siyang naghihintay sa labas ng school para sunduin ako. Ayan na, sundo mo na. Oo, dun muna tayo sa kanila ulit. Sige, maaga pa naman. Doon muna tayo. Masaya ang pagsasama namin. Madalas na rin kaming mag-inuman sa bahay nila Jason at may mga pagkakataong doon na rin ako natutulog. Oo, may mga panahong may nangyayari sa amin tuwing doon ako nagpapalipas ng gabi. Lumipas ang ilang buwan na ganoon ang takbo ng relasyon namin. Ngunit kalaunan, napansin kong hindi na niya ako sinusundo araw-araw. Sabi niya, busy lang daw sila sa school. Naiintindihan ko naman, college na siya at marami talagang ginagawa. Hanggang sa isang araw, hindi na naman niya ako sinundo kaya napagpasyahan naming dumiretso na lang sa kanila. Rose, hindi ka talaga susunduin ni Jason? Ewan ko, baka busy lang. Di tayo na lang pumunta sa kanila. Sige, Friday naman ngayon, walang pasok bukas. Sige, dun na lang tayo. Pagdating namin sa bahay nila, habang papasok pa lang kami, may narinig kaming mga tawanan. Inisip ko, nandun lang ang mga barkada niya. Ngunit pagpasok namin, bigla akong natigilan. May katabing babae si Jason, nakaakbay pa. Kaya pala hindi mo ako sinundo. May babae ka pala dito. Rose! Ano? Hindi ka makapagsalita. Nakaakbay ka pa palaga sa babae mo. Halika na, Joy. Uwi na tayo. Teka lang, Rose. Huwag mo akong sundan. Magsama kayo ng babae mo. Sobrang sakit ng naramdaman ko sa tagpong iyon, Tiyo Papa. Ibinigay ko ang sarili ko kay Jason dahil akala ko mahal na mahal niya ako. Yun pala, lolokohin lang niya ako. Paulit-ulit niya akong pinupuntahan sa school para sunduin at kausapin. Pero dahil sa sobrang sakit na dinulot niya, tinatanggihan ko siya at pinagtataguan. Lumipas ang ilang araw at tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Kahit ganun, aaminin ko, kahit nasaktan ako, may pagmamahal pa rin akong nararamdaman para sa kanya. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na sila na pala ng babaeng nadatnan naming kaakbay niya sa kanila. Doon lalo akong nasaktan. Dahil sa sakit, madalas ko nang ayain sina Joy at Cherry na uminom. Nagpapakalasing ako para lang matakasan ng bigat na nararamdaman ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi siya kawalan. Maganda naman ako at marami pang nagkakagusto sa akin. Pero sa totoo lang, Tiyo Papa, mahal ko pa rin siya at lihim ko pa rin hinihintay na bumalik siya. Hanggang sa dumaan ng panahon at unti-unti kong natutunang kalimutan siya. Madalas na kaming umattend ng mga party. Isang gabi, doon ko nakilala si Noel. Guwapo, matipuno at mahusay sumayaw. Pagkatapos ng party, nagkayaan kaming mag-inuman. At dahil na rin siguro sa kalasingan, sakit at pangungulila ko kay Jason, hindi ko napigilan ng sarili ko na pumayag agad ako sa gusto niyang mangyari sa amin. Oo, Tiyo Papa,
Hindi kami magkasintahan pero naibigay ko ang sarili ko kay Noel. May pagsisisi pero wala na akong nagawa. Nangyari na. Isang araw, muli kaming umattend ng isang party. Sakto namang sila Jason ng mobile DJ noon. Rose, sila Jason daw ang mobile ngayon. Malamang nandun siya. Ay nako, wala na akong pakialam sa kanya. Paano kung kasama niya yung kabit niya? Baka magwala ka. Bahala sila sa buhay nila. Ang daming lalaki dyan. At nagkita nga kami sa party ni Jason. Aaminin ko, Tiyo Papa, kahit papaano may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Hindi pala ganun kadaling burahin ng mga alaala at damdaming minsan nang naging bahagi ng puso ko. Halo-halong emosyon ang bumalik sa akin noong sandaling iyon. May natitira pang pagtingin pero kasabay nito ang sakit at galit na pilit kong itinago. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ko nang makita kong kasama niya ang babaeng nahuli kong kaakbay niya noon sa bahay nila. Parang muling bumalik ang lahat ng alaala at sakit na matagal ko nang pinilit kalimutan. Sa gitna ng ilaw at ingay ng party, pilit kong pinapakita sa kanya na naka-move on na ako at wala na akong pakialam kahit makita pa silang magkasama. Rose, ayun o, kasama nga niyang kabit niya. Bahala sila. Basta ako, magpapakasaya ako ngayon. Oo nga, wag mo nang pansinin. Basta tayo, enjoy lang ngayong gabi. Sa kasarapan ng party, nakiisa kami sa isang grupong nagsasayaw. Dahil kabisado rin namin ang sayaw, ay naging mas masaya at lively ang sayawan namin. Pagkatapos ng sayaw, nilapitan kami ng mga nakasama namin. Hi! Ang galing nyo kanina. Mukhang party-goers din kayo. Hindi naman, sakto lang. Nga pala, ako si Marvin. Mga kaibigan ko sila Arnel at Jay. Ako si Joy. Kaibigan ko sila Rose at Cherry. Sayaw ulit tayo mamaya ha, kapag maganda ulit ang tugtog. Tumabi sila sa amin at tuwing maganda ang tugtog ay sabay-sabay kaming sumasayaw. Maya-maya, kinausap ako ni Arnel. Napakaamo ng itsura niya. Yung tipo ng lalaking akaalain mong hindi pala party at mas gustong manatili lang sa bahay. Rose, ayun si Jason oh. Nakatingin sa'yo. Oo nga, kanina ko pa napapansin eh. Sige nga, pagsilusin mo, tignan natin kung lalapit. Ah, ganun ba? Sige, mas lalo kong kakausapin si Arnel. Sa bagay, bagay naman kayo ni Arnel. Ang cute niya. Eh, kayo kaya ni Marvin. Mukhang seryoso ng usapan niyo ha? Mas lumapit ako kay Arnel para pagsilusin si Jason. Ngunit sa simpleng intensyong iyon, parang biglang naging totoo ang lahat. Hindi ko na malayan kung kailan nawala si Jason sa paningin ko. Ang atensyon ko ay napunta na lang kay Arnel. Ang gaan niyang kausap, ang cute niyang ngumiti, at doon ako unti-unting nadala. Pagkatapos ng party, yaya kaming sumama ng grupo nila Arnel para uminom sa tambayan ng kaibigan nila. Joy! Sama kayo mamaya ha. After ng party, inom tayo. Sige, okay lang din sa akin. Oo nga, Rose. Sama kayo mamaya. Okay lang din naman sa akin. Cherry, sama tayo ha. Sige, sige. Natuloy nga ang inuman, punong-puno ng tawanan at kulitan. Napansin ko, sobrang kulit pala ni Arnel kapag nalalasing. Kapag tumatawa siya, lumilitaw ang dimples niya. Sobrang cute. At doon ko naramdaman na parang mabilis akong nahuhurog. Napakalambing niya sa akin. Palagi siyang nakaakbay sa baywang ko at tuwing tititig siya sa mga mata ay sasabayan niya ng ngiti. Ramdam ko ang kilig hanggang dibdib. Sa kalagitnaan ng inuman, inaya niya akong bumili sa labas. Mag-uusap lang daw kami. Wala akong inisip na masama. Sa ayos at mukha niya, akala ko tahimik at inosente lang siya. Doon ako nagkamali. Ang bahay pala nila ay halos katabi lang ng iniinuman namin. Pagdating doon, diretso niya akong dinala sa kwarto. Pagpasok pa lang, bigla niya akong inihiga sa kama. Ang bilis ng lahat, walang usap-usap. Bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako. Ang lalaking inakala kong walang muwang, iba pala.
At dahil sa kalasingan, at aaminin ko, dahil sobrang cute niya, naakit ako. Ang akala kong pagiging maamo niya, kabaligtaran pala, at mas lalo akong naakit sa kanya. Oh, Tiyo Papa, nadala na naman ako. Naibigay ko na naman ang sarili ko sa isang taong hindi ko naman talaga lubos na kilala. Pagbalik namin sa inuman, may dala na kaming pulutan. Uy, saan kayo galing? Ang tagal nyo. Nag-usap lang kami, saka bumili ng pulutan. Medyo tinamaan na kasi Rose kaya naglakad-lakad muna kami. We, ang tagal nyong nawala. Nagkwentuhan lang? Oo nga eh. Ang tagal nyo kayang nawala. O Rose, ikaw na tumagay. Ako kaagad? Nel, sa'yo muna. Sige, ako muna. Tapos sunod pa sa akin, Rose. Matapos ang inuman, hinatid kami nila Marvin papauwi. Tahimik na ang paligid at ramdam ko ang pagod at pagkahilo dala ng alak. Ako naman ay hinatid ni Arnel hanggang sa bahay. Habang naglalakad kami, masaya ang aming usapan. May kulitan, lambingan, na ayaw pang matapos ang gabing yun. Paminsan-minsan ay kinukumusta niya ang pakiramdam ko at para siguraduhing ayos lang ako. Ramdam ko ang lambing at pag-aalala niya sa akin. Pahinga ka na, Rose. Salamat sa paghatid Good night. Mamimiss agad kita. Bola, miss ka dyan. Ikaw din, mag-ingat kapag uwi ha. Wala bang goodbye kiss? Naku, baka makita din ni Tito. Nakadami ka na kaya kanina. Joke lang. Sige, uwi na ako. Ingat ka ha. Bye! Bye! Kinabukasan, paglabas namin ng school, inaasahan kong si Arnel ang sasalubong sa akin. Ngunit iba ang lumapit. Ikaw ba si Rose? Oo, bakit? Sino ba kayo? Malandi ka. Layuan mo ang boyfriend ko. Boyfriend mo? Pakailan mo sa boyfriend mo? Boyfriend ko lang naman yung lalaking kalandian mo sa inuman nung isang gabi. Sis, istarteran ko na. Sige, hablutin mo na. Pagkarinig ko ng salitang sis, bigla na lang akong sinabunutan. Doon na nagsimula ang gulo. Halos 7 sila laban sa amin. Doon namin nalaman na kasali pala sila sa isang fraternity na tinatawag na Tau Gamma Phi. Simula noon, araw-araw na kaming nagpapasundo. Kapag walang sundo, nagpapalate na lang kami ng uwi. Pinagbantaan kasi kami na babalikan nila kami sa labas ng school. Dahil nalaman din ng iba naming kaibigan ang nangyari, hinikayat nila kaming sumali sa fraternity nila Andrew. Para raw may kakampi at proteksyon kami. Matagal kaming nag-isip. Rose, nakapag-isip na ba kayo? Sumali na kayo sa amin. Para may mga sis na aalalay sa inyo tuwing uwian. Ako, game. Matagal ko na rin gusto sumali. Nako, baka magalit kuya ko pag nalaman. May intindihan niya yon. Delikado na ngayon. Ako okay lang din. At least may kakampi tayo. Kapag sumali kayo, dadami ang kakampi nyo. At marami rin tayong chapters. Kaya mas lalong safe kayo. Paano masumali? May initiation lang. Kayang-kaya nyo yun. Anong ginagawa sa initiation? Tinitingnan nyo kung gaano kayo katatag at kawiling. Tapos, Pipili lang kayo. Hirap o sarap. ha? Ano yun? Nako, narinig ko na yan. Padel katapat niyan. Halos ganun na nga eh. Naku, si Sil, sanay ako sa palo eh. Pareho tayo. Walang sinabi yan sa sinturon, walis tambo at tsinelas ng tatay ko. Naku, ako hindi ako sanay sa palo. Lika, practice muna tayo. Teka nga, nasan bang sinturon ko? Sige, balitaan nyo na lang ako kapag desidido na kayo. Dahil sa halos araw-araw naming takot na baka nakaabang pa rin ang grupo nila Jackie, nagpasya na kaming sumali. Kinondisyon muna kami nila Andrew bago dumating ang oras ng initiation.
At dumating ang araw na kinatatakutan ko. Mahina ang pain tolerance ko. Hindi ako sanay sa sakit. Master, nandito na po sila. Kayong tatlo, alam nyo bang sinasalihan nyo? Hindi biro ang grupong ito. At hindi rin biro ang pagdadaanan nyo. Kailangan ng tatag ng loob, lakas ng katawan, at tibay ng paninindigan. Handa ba kayo? Hindi lang pisikal, kundi pati mental. Andrew, kayo ang magiging ninong nila. Yes, Master. Kaming tatlo po. Sige, kumpleto na rin lang tayo. Umpisa na ang initiation. Bawal ang nakainom. Dahil ito ay sagradong ritual. Sila Andrew, Ronald at James ang magiging ninong ninyo. May tamang bilang ng palo ayon sa bylaws. May 10 hanggang 20 palo. Bawat palo ay may katumbas na letra at may katumbas ring meaning or values. Kapag hindi na kaya o nasasaktan, ay pwedeng pumihinga. Pump lang after ng palo. Pwedeng mag-quit. Walang pilitan dito. Pero pag nag-quit ka, ay wala nang balikan. Kung handa na ang lahat, uumpisahan na natin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Tiyo Papa. Halo-halo ang kaba at takot. Takot na baka hindi ko kayanin ang susunod na mangyayari. Hindi talaga ako sanay na napapalo o nasasaktan, kaya bawat segundo ay parang humahaba. Maya-maya, nilagyan na kami ng piring sa mata. Unang isinalang si Joy. Kahit medyo malayo kami sa kanya, rinig na rinig ko pa rin ang bawat malakas na palo. Kasabay ng pilit niyang pinipigilang sigaw. Sa bawat tunog, mas lalo akong nanlalamig. May mga sumisigaw ng letra, may maririnig na yes master, at minsan ay may utos pang sige, pump muna. Ilang sandali pa, may narinig akong palakpakan. Tanda na tatos na si Joy. Sumunod namang sumalang si Cherry. Mas malinaw kong naririnig ang bigat ng bawat palo sa kanya. At sa bawat hampas ay lalo ring tumitindi ang kaba ko. Hanggang sa muli, may palakpakan na namang narinig. Noon ko na naramdaman na parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Ako na ang susunod. Maya-maya, may biglang nagtanong sa akin. Isang tanong na napakahirap sagutin pero kailangan kong harapin. Ano ang pipiliin mo? Hirap o sarap? Sa mga sandaling iyon, Tiyo Papa, parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Takot na ramdam kong hindi ko kakayanin ng mga palong hindi ko naranasan sa mga magulang ko. At takot na kung iba ang piliin ko, ay kung ano ang gawin nila sa akin. Maya-maya pa ay may biglang bumulong sa akin na at ipinaliwanag na kung sarap ang pipiliin mo, ay si Master na ang bahala sa iyo. Gagabayan ka naman ni Master papunta sa kwarto. Biglang may boses na muling nagsalita sa harapan ko. Mas diretso at mas mabigat ang tono. Ano? Itutuloy pa ba natin ito? O quit ka na? Ayokong mapahiya. Ayokong magalit sa akin sina Joy. At higit sa lahat, ako rin ang dahilan kung bakit kami sumali. Kaya kahit nanginginig ang boses ko, pinili kong magpakatatag at sumagot. Tuloy po, Master. Nakapagdesisyon ka na ba? Ano ang pipiliin mo? Hirap o sarap? Dahil sa gulo ng isip ko at pinaghalong takot at kaba, ay napasagot ako ng sarap. Sa isip-isip ko, si Master lang naman ang makakasama ko, kaya medyo komportable na ako. Matangkad at matipuno ang pangangatawan ni Master at may pagkamistiso. Inalayanan na ako ni Master papuntang kwarto at habang naglalakad kami, ay bumulong siya sa akin na huwag kang mag-alala at tayo lang naman ang nasa loob ng kwarto. Bago kami nagsimula ay tinanong muna ako ni Master kung kusang loob mo bang ibinibigay ang sarili mo para sa kapatiran. Kahit kinakabahan ay sumagot ng yes po, Master. Wala bang namilit sa iyo para gawin ito? Muli akong sumagot, wala po, Master. Maya-maya ay nararamdaman ko na lang na inaalis na isa-isa ni Master ang aking mga kasuotan. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga labi na gumagapang sa aking katawan. Wala akong nagawa kundi ang magpaubaya kay Master. Ibinigay ko na ang sarili ko kay Master. Maya-maya ay biglang bumulong si Master. Sandali lang ha, CR lang ako.
Tumanggo lang ako at hinintay ko na lang ang pagbalik ni Master. Pagbalik niya ay hinalikan niya muli ako at inangkin. Ngunit parang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi si Master ang pumasok sa kwarto. Maya-maya ay umalis na rin siya at wala akong narinig kahit isang salita sa kanya. Ilang minuto lang ay may naramdaman uli akong ibang lalaki na muling umaangkin sa katawan ko. Dahil sa matinding takot at gulo ng isip ko, ay hinayaan ko na lamang ang mga sumunod na pangyayari. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na umpisahan ko na ito, matatapos din ito. Pero sa kabila noon, unti-unting kinakain ng konsensya ang isipan ko. Bakit ako pumayag? Bakit ko ibinigay ang sarili ko sa mga taong hindi ko naman kasintahan o kakilala? Tiyo Papa, sa pagkakaalala ko, hindi lang si Master ang umangkin sa akin, kundi 6 sila. Oo, Tiyo Papa, ang inakala kong sa kanya lang ay mauuwi pala sa 6 na magkakasunod na sandaling hindi ko na kayang burahin pa sa aking alaala. Kahit nakapiring at nakapikit ang mga mata ko, hindi ko napigilang tumulo ang mga luha ko. Mga luhang dala ng takot, panghihinayang at mga desisyong kahit kailanman ay hindi ko na maibabalik pa. Muli kong narinig ang mahinang bulong ni Master. Tapos na ang ating initiation. Mag-ayos ka na at babalik na tayo sa ibaba. Tahimik lang akong tumanggo. Wala nang lakas para magsalita. Pagbalik ko sa ibaba, agad kong naramdaman na nagkakasama na kaming 3 ni na Joy at Cherry. Walang nagsasalita sa amin. Parang pare-pareho kaming pagod. Parehong lutang ang isip. Maya-maya pa ay bigla nilang pinalakpakan at isa-isa nilang tinanggal ang aming mga piring. Isa-isa rin nilang kaming kinamayan at formal na winelcome sa kapatiran. Ngunit hindi pala doon nagtatapos ang lahat. May isa parang bahagi ng ritual, ang tinatawag nilang fun making. Sa puntong iyon, ipinaliwanag na ipapasa raw namin ang candy sa isa't isa. Manggagaling ito kay Master at babalik ulit kay Master. Muli kaming piniringan at sinimulan na nga ang pagpapasahan. Ilagay niyo lang ang mga kamay niyo sa likod. Joy, ang candy na ito ay isusubo ko sa iyo. Pagkatapos, ikaw naman ang magpapasa nito kay Cherry. Cherry, ikaw naman ang magpapasa kay Rose. At Rose, ibabalik mo sa akin ang candy. Naiintindihan ba? Yes, po, Master! Yes po, Master! Ang simbolo ng ginagawa natin ngayon ay pagiging pantay-pantay. Kung ano ang meron ako, meron rin kayo. Walang arte, walang pili, pantay-pantay ang isa't isa. Ipinasa ni Master ang candy kay Joy. Mula kay Joy, napunta ito kay Cherry. At mula kay Cherry, sa akin. Pagkatapos, ibinalik ko naman ang candy pabalik kay Master. Ngunit habang nangyayari iyon, may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin. Parang hindi si Cherry ang nagpasa sa akin ng candy. At parang hindi rin si Master ang huling pinasahan ko. May pag-aalinlangan sa bawat pagpasa. May mga sandaling parang may kasamang ibang galaw, ibang presensya na hindi ko maipaliwanag dahil sa piring sa mga mata ko. Habang nagpatuloy ang pagpapasahan, may naririnig akong mahihinang tawanan sa paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero lalo akong kinabahan. Maya-maya ay may nagsabi na maaari na naming tanggalin ang blindfold. Pagkatanggal namin ng piring, sabay-sabay kaming napahinto. May ilang lalaking nakatayo sa harapan namin. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa itsurang nasa tapat ni Joy o maiinis sa nakita kong mismong sa harapan ko. Isa-isa nilang kaming kinamayan. Pagkatapos, nagsalita muli si Master at formal na tinapos ang seremonya. Tila ba wala nang dapat pang itanong at wala nang maaring mabawi pa. Dumaan ang ilang araw at unti-unti na naming naramdaman na hindi na kami natatakot lumabas at umuwi galing sa eskwelahan. Alam namin may kapatiran na nandyan para gumabay at tumulong sa amin. Sa kabila ng lahat, naging masaya ang aming samahan sa mga kafrat namin at natutunan naming pahalagahan ng respeto at maayos na pakikitungo sa isa't isa.
Nakatapos kami ng high school at kalaunan ay naghiwalay-hiwalay na rin ang mga landas namin. Si Joy ay umuwi ng Cebu at doon nag-aral sa kolehiyo. Si Cherry naman ay nagtrabaho muna sa isang food chain pagkatapos ng high school. Ako naman ay nag-aral ng nursing at ngayon ay isa ng ganap na nurse. Nagtatrabaho at naninirahan dito sa Amerika. Dito ko rin nakilala ang asawa ko si George at sa ngayon, masaya kaming lumalaki ang pamilya kasama ang aming 4 na anak. Sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, natutunan kong harapin ang bawat hamon, pahalagahan ang sarili at yakapin ang mga panahong nagdala ng saya, lungkot at pag-asa sa aking buhay. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaang maranasan ng aking mga anak ang naranasan kong lumaking walang magulang na gumagabay sa aking tabi. Sa huli, natutunan ko na kahit gaano man kasalimuot o kasakit ang nakaraan, may liwanag pa ring naghihintay. Isang bagong simula na puno ng pag-ibig, buhay pamilya at kapayapaan. Sana ay nakapulutan niyo ng aral ang aking masaya, magulo at makulit na kwento ng aking kabataan. Lubos na gumagalang, Rose. Maraming salamat Rose sa iyong lakas ng loob na ibahagi sa amin ang iyong nakaraan. Tunay kang kahanga-hanga sapagkat sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaraanan ay pinili mong magbago at ituwid ang iyong landas. Nawa ay magsilbi kang paalala sa lahat ng kabataan na ang takot at mga pagkakamali ay hindi hadlang sa pagbabago at pag-unlad. Patuloy nating pahalagahan ang ating sarili, pag-isipang mabuti ang mga desisyon at piliin ang tamang landas na magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan at kalayaan. Tandaan, gaano man kalaki ang ating pagkakamali o maling desisyon sa buhay, laging may pagkakataon tayong baguhin at ayusin ang ating kinabukasan. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig at pagsama sa akin sa bawat kwentong puno ng sikreto, damdamin at kiliti ng katotohanan. Kaya kung gusto niyong laging updated sa ating mga nakakakiliting kwento, huwag kalimutang pindutin ang like, share at subscribe button. Hanggang sa muli, ito ang Wild Confession with Cho Papa.